Hey, what's up? This is Kimmerman, the Demigod Collector na di naubusan ng pera, and welcome to my channel, Kimmerman Gunpla Studio. Today, nandito na naman tayo sa reveal ng mga overhauls natin for December 2024, and yung mga nabili natin last week of November, and ito nga papasok ng December, so I consider this my December 2024 overhauls. Pero meron pa tayong parating dahil manggaling pa yun sa ibang bansa, and sa Shopee Philippines and Shopee China. So ayan, marami tayong tambak ngayong Christmas season, kaya magiging busy tayo. Imbis na mag-party dahil yung mga nandito sa labas namin, nagpa-party na sila, pero ako party ako sa Gunpla. So, let's start dito sa ating mga collection. So, lahat to mostly Bandai, pero meron na ako nag-iisa dito na hindi Bandai. So, unahin na natin itong non-Bandai kits natin from Kynar. Actually, marami akong collection na ng Kynar from oldie, pero this is the antagonist kit, I think. Ito yung kalaban ng mga Kynar protagonist. So this is my first antagonist model kit na nabili ko sa Neo Hubs. So kay Neo Hubs ko nabili ito. At maganda kasi yung review nito, medyo maangas tingnan, black model kit. At in par siya sa mga yung design niya parang may sa likod. Yung design niya parang Sinanju Stein, di ba? So ayan, murang-mura ako nakabili kay Neo Hubs. This around 1,900 ko yata nakuha na score. Then, dako tayo sa mga Bandai kits natin. Ito, meron tayong mga Bandai kits. Tatlo dito. Nahin ko na yung nabili ko kay Roy. Sa, natin dyan, sa Rizal Gundam Builder na kagrupo natin. So, bumili ako sa kanya ng tatlong model kit. Unang-una itong Dragon Gundam. So, Dragon Gundam High Grade. Although may papalabas na Dragon Gundam 1/144 scale, so hindi ako na-hype talaga sa 1/144 scale kasi 1/100 kits ang aking mga kinokolekta. So ayan na, medyo matagal na tong kit na to. This is 1994, so bata pa kami na itong ni-release na to, kaya luma na siya. Pero fan talaga ako ng G Gundam series, kaya binili ko siya. And after Dragon Gundam, of course, hindi dapat mawala si Shining Gundam. So Shining Gundam ni Domon Cashew, ayan, nabili ko to kay Roy ng 1,200. So napakamura compared sa mga binebenta dyan sa Shopee na medyo OP na, out of place, overpriced, diba? So, by the way, itong Dragon Gundam nabili ko lang ng 900 kay Roy. Ayan. Tapos, so pangatlong nabili ko kay Roy is itong Grace Custom. Ayan, isa sa mga paborito kong Grand Suit na makikita sa Gundam Iron Blood Orphans. Itong Grace Custom, ito yung sino ba yung pilot nito, nalimutan ko. Basta isa sa mga kakampi ni Mikazuki August. At maangas to, maangas tong pilot na to. Isa rin siya sa nag-pilot ng Gushon, Gushon Ribake, or hindi ko alam kung anong bigas nun Gushon Rebake or Ribake. So ayan nga, mahirap maghanap na ng Gushon. To be honest, mas gusto ko yung Gushon kasi badass, pero wala akong makita. So ito na lang, Grace Custom, para may kapartner na si Gundam Barbatos natin. So ayan.
Then, dapo na tayo sa other Bandai kits natin dito. Ito, 1/100 scale from Gundam Seed Astray. So, naangasan ako sa mga design ng Astray. So, kinolekta ko na rin tong si Gundam Astray Gold Frame Amatsu. And base sa story pala, pilot nito is Kambal. Yung una yung si Gina sa Haku, pero masama siya. Yung pumalit is si Mina sa Haku. Kaya pala Amatsu Mina. So meaning si Mina yung nagpa-pilot. And ayun twin pilot yan pero ito yung babae. So babae at lalaki sila. Fraternal twin. Pero fraternal pero magkamukha, no? So bakit ganun? Dapat identical sila. Yung identical naman dapat same gender. Pero lalaki at babae. Anyway, ba't na napunta din sa fraternal kasi ganda nga ng pilot na ito si Mina sa Haku. So binili natin to kasi ang angas ng datingan. So na-realize ko naglalak ako sa mga Astray collection. Ang isa lang ang Astray na nakolekta ko yung Red Frame Flight Unit na P Bandai. So dapat dagdagan ko yung mga Astray. So dinagdagan ko na nito. And may masunod pa ako yung Mr. Model, yung blue Astray Blue Frame. So wala, hindi nasama ngayon dito sa yung pala nalilay. Party kasi. Anyway, hindi nasama yung Mr. Model ngayon dito sa batch na to. Siguro sa susunod na lang, marami pa naman akong parating. So ito nga, gold frame Amatsu Mina. Ganda na ito Para siyang pinaghalong Gundam Age 2 Darkhound na may Akatsuki Gundam. Parang pinag-combine na ganun. Tapos ito nga yung isang kamay niya, isang pares ng kamay niya yung kay Blitz Gundam, di ba? Sige, party mo na. So, ayun na. Dapo tayo dito kay P Bandai Heavy Gundam. Ayan, si P Bandai Heavy Gundam natin dito is sa mga side story ng Gundam or Mobile Suit Gundam Universal Century timeline. And hindi ko sana bibilin to wala akong interest dito sa mga ganito. Mas gusto ko pa nga sana yung Full Armor Gundam na kulay green or Full Armor 78 ba yun. Anyway, nagbabasa kasi ako ng side story about Johnny Ridley or Johnny Riddle or Johnny Ridley. Kasi bala akong bumili ng Johnny Ridley Gelgoog. Pero wala na pala yung murang Johnny Ridley Gelgoog. And sa pagbabasa ko ng story niya, parang na-encounter pala nila sa Earth's Federation Space Force yung pilot netong Heavy Gundam. Although sila ang parang bida sa kwento, fan kasi ako ng fan ako ng Earth's Federation Space Force. Kaya nung nakabasa ko yung about Heavy Gundam tsaka yung ace pilot neto, binili ko na. Nabili ko kay GG Hobbies, by the way. GG Hobbies around 2,600. So discounted pa. So ito nga, sinama ko na itong P Bandai. Although luma na to This 2015. Yep, 2015 P Bandai. Pero yung frame niya ata mga lumang kit mo. Then, dapo tayo sa... na-review ko na to. Nasama ko na to sa November. So, backlog ko na lang pala itong Gundam Nadley. So, hindi na to kasama sa batch nandito naisama ko. Pero ito na, i-flex na ulit natin. Gundam Nadley, hindi siya yung Virtue na Nadley in 1, yung 2-in-1. So this is just Gundam Nadley. At mas gusto ko kasi yung payat na version lang. Ayoko ng Virtue, mukha siyang biik. So hindi ko na sinama.
Siguro kung bibili ako ng Virtue, yung Daban na lang. Mukha namang decent yung Daban. Mahal din kasi. And finally, this is a non-Gundam kit. This is Digimon. From Digimon anime. So this is Alphamon. Medyo wala akong balak bilhin ito eh. Kaso parang naangasan ako dun sa silhouette niya na black with some gold colors. It looks like yung kakabili ko lang na Gawain from Koji's. So gusto kong partneran si Gawain ng medyo semi-black na character. So medyo magkakasundo yung kulay nila, black with gold silhouette. And ito, naangasan ako dito sa design na to, yung parang may weapon, may shield siya, or a shield, ganun. Hindi ko alam, hindi ako familiar sa Digimon. I'm not watching Digimon, by the way. So ito nga, sinama ko sa collection dahil maangas lang tingnan. So yun o, meron siyang cape. There's a white cape, white din sa dorsum, tapos sa inner frame, sa inner part is blue. So yun yung makikita sa front part, yung blue cape. Tapos maganda yung beam sword niya kasi parang siyang spirit sword ni Alfred sa Ghost Fighter. And wala lang, bet ko lang, pang magical sword. So ayan. So these are my December 2024 overhauls. And busy na naman tayo ngayon. This is my Christmas. Magbibuild lang tayo ng model kit ngayong Pasko at bagong taon. So again, this is Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio, your demigod collector. God bless. Take care. Goodbye. Happy building. 2 joints.